Mapagmahal talaga yung mga pusa. Mapagmahal. Mapagmahal talaga yung mga pusa, idol. Mga ids. No? Ganyan lang talaga yung mga tao. Sa mga bansa ngayon nga nagkagulo, hindi sila mga matay. Ngayon, wala akong sinabi. Mention. Pero may mga bansa ngayon nga nagkagulo dahil sa satanas ang ilang utak. So, tingnan mo yung mga pusa. Nagmamahalan. Nagmamahalan sila mga idol. So, ganon din tayong mga tao. Mas mahalaga tayo sa tao. Mas mahalaga tayo sa pusa. So, magmamahalan tayo ng isa't isa. Hindi mag-away. Hindi natin pag-agawan ang mundo. Kasi ang mundo sa Diablo. Kaya dito nalaglag si Diablo. Galing sa kalangitan. So, kailangan yun mga idol na mangarap tayo sa pangalawang buhay natin ng mga idol, katulad sa buhay na walang hangganan na sabi ng Biblia. Yan ang pangarapin natin. Hindi tayo mangarap dito sa mundo, kasi yung mundo tutunawin, walang matira. Kasama sa pagtunaw ang Diablo, na mao'y Diyos sa sanlibutan ang Diablo. Diyos yan ang Diablo. Maraming hindi alam, pero nakasulat sa Biblia nga Diyos ang Diablo. Diyos dito sa mundo. Diba? Na madali tayong makagawa ng kasalanan kaysa kabutihan. Pero pag ang Diyos nga na sa puso mo, dali ra kay ka makano. Sisiw ra kay na sa imo ng kabutihan para sa kapwa tao. Pero pag dili Diyos ang nakatira sa imong puso, Diablo ang nakatira. At ang madali mong magawa, kasamaan. Tingnan mo yung mga hayop. Nag-aaway-away ang iba, pero ang iba nagmamahalan. Doon tayo sa nagmamahalan, mga idol. Katulad nito, simpleng video lang, pero malaki ang leksyon na makuha, aral na makuha natin sa ating buhay habang tayo'y nabubuhay pa. Kaya kung wala na tayo sa mundo, wala na rin tayong magagawa. Graduate ng ating buhay at graduate na rin ang ating gawain. So, hindi tayo pantas sa sarili nga hindi na lang tayo sa Diyos. Nanglan sa lahat na gawain, ating purihin ang Panginoon at isama natin sa ating gawain. Paano sama natin? Paano nga maisama natin ang Panginoon sa ating mga araw-araw na gawain? Gumawa tayong mabuti palagi. Iwasan natin ang pagkakasala para tayo maging banal sa harapan ng Panginoon. Kung sakali man mamamatay tayo na hindi natin inaasahan,
tanggap-tanggap tayo. At tanggap-tanggap tayo ng Panginoon. Tingnan mo yung mga nangamatay ngayon. Oh. Biglaan. May natumba sa motor. May pinasok sa kwarto, binaril agad. Mayroong mayroong iba't ibang uring kamatayan ang nantungan ng mga taong buhay. So, kailangan maghanda tayo. Magsihanda lahat. Paano maghanda? Baka sa isip ninyo, magbili ng mga armas. Hindi. Maghanda ka sa imong puso. Maglinis. Wala kang wala kang ginagalitan. Wala kang napupuot ka sa ibang tao. Yan. Pag wala ka niyan, malinis ang imong puso. Lalo na rin sa yung imbutin mo yung hindi sa iyo. At higit sa lahat, yung pakikiapid. Oo. Pakikiapid, pangangalunya. Yan ang dapat nating linisin sa ating mga puso. Okay kaayo. Kung mayroon naman tayong ganyan nga wala na gyud, maglinis na itong puso, pwede na ta mamatay. Pwede na. Kailan pa man nagmakabalik na naman ikaw sa kasalanan. Okay, hindi gid ka madlok, hindi ka matakot pag malinis ka na. Oo, malinis ka sa puso. Kasi ang buhay natin, wither lang. Pwede ka mamatay ngayon, pwede bukas, pwede mamaya, pwede sunod taon. Di natin hawak ang yung atong buhay mga guys, di natin buhay. Hindi natin hawak ang buhay natin. Kasi wala tayong pagmamay-ari dito sa mundo. Buhay natin to pero hiram lang natin. Saan tayo naghiram? Sa Panginoon ang naggumawa sa buong mundo. Doon tayo nang hiram ng buhay para nga ang ating kaluluwa maging tama at maging katanggap-tanggap sa Panginoon ang kaluluwa natin. So, yung kaluluwa natin, yung ugali mo ngayon, kaluluwa mo yan. At yung ginagawa mo, yan ang kaluluwa mo. Yan ang hatulan sa panahon sa katapusan na panahon sa hatol. Dito lang tayo guys. Sakto-sakto gyud, tama gyud kaayo ang akong mga paksa. Mga ginabanggit sa inyo ngayon. Sakto kaayos tanan, grabe sakto pero pag hindi sakto sa inyong kinig, pasensya kay hindi kayo sa Diyos. Salamat sa lahat.